Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Sausawan natin itong mga ka-Wonder, itong magandang topic natin ngayon. Para kisahin itong si Mike Defensor sa kanyang pag-iingay dyan sa social media. No, wala nang tigil ang pag-iingay niya, masakit na sa tenga mga ka-Wonder. Dahil itong mga sinasabi niya against PBBM, wala namang siya maipresentang matibay na dokumento at ebidensya. No, nag-try nga silang magpa-impeach niya kay PBBM, pero naging sufficient in form, pero hindi naging substance. At yan po ay binasura lang. They still have to wait for another year para gumimik na naman sa mga impeachment na yan. Well, sabi niya nga, ito raw yung pinaka parang organisado, no? Na malaking, yun nga, parang sasabihin natin parang malaking iskandalo. Pero nakakalimutan niya during the time ni Arroyo na kung saan siya ay may posisyon. Alam natin, naging 9 years na posisyon ni Arroyo, no? Dahil nung na-oust si Erap, nakuha niya in 3 years plus another 6 years. So naging 9 years siya, no, na presidente. No? So yun, ano ba yung position niya nitong si Mike Defensor na alam niya during that time ang daming skandalo at ang daming mga anomalya. Well, bago natin bigyan niya ng opinion o ng reaction mga ka-Wonder, panoorin muna natin ito. Itong video na isang content creator at yung mga sinabi niya rito. Importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV nasa Kongreso. Ang ganitong klaseng korupsyon. Organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang Speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Satico, Chairman ng Committee on Appropriations. Let's use the example of Gloria Macapagal Arroyo na pinagtatanggol nito ni Wonderboy. The cases against Gloria Macapagal Arroyo, ayan, July 19, 2016. Timeline ng mga kaso ni GMA. August 7, 2010, kinasuhan ng plunder etong si Gloria Macapagal Arroyo. Tapos, 2011, the following year, kinasuhan naman siya ulit ng plunder, malversation, graft, and corruption sa paggamit ng OWA funds. 2011, kinasuhan uli siya, 728 million pesos na fertilizer fund scam. Plunder, malversation, graft, and corruption. July 12, 2011, isa uling kaso, PCSO funds naman, mga babayan. Diba? 325 million peso. Intelligence funds. Dinagdagan pa ulit ang kaso laban kay GMA ng malversation of public funds, graft, and corruption, tsaka plunder. PCSO ulit. Dami, no? 2 taon lang yan. Ang dami niya naging kaso. Plunder, graft, and corruption, $329 million na NBNZTE deal. Ito legit to. Legit to mga kaso to, mga babayan. So, sabi ni Mike Defensor kanina, anong sabi niya? Oh, ngayon lang daw siya nakakita ng ganitong klaseng korupsyon. Talaga? Hindi mo nakita to? Ever? Di ba kabsek ka ni GMA? Hindi ba presidential, parang presidential advisor on media something. Para siyang PR person siya ni GMA. This goes to show, mga kababayan, yung kahalagahan ng ebidensya. Kaya ang hamon natin kay Mike Defensor, nasan ebidensya mo? So nasaan ang ebidensya mo, Mike Defensor? No? Asaan? Kasi hindi po pwede yung puro ngaw-ngaw. Ginagamit kasi dyan yung ingay sa social media. No? Trial by publicity. Hindi kailangan yan. Ang kailangan dyan, ebidensya. Ito kasi ginagawa nila mga ka-Wonder para masira si PBBM at tatakbo yung kanilang poon. Para na next daw, aayusin daw yung bansa na sinira daw ni PBBM na hindi naman. Hindi nga sila pinapansin eh. Trabaho lang ng trabaho yung Pangulo para sa atin. Yun ang gusto nilang naratibong iparating. Kaya itong mga hindi nakakaintindi, nakatingin lang yan, hindi na nagpa-process isip, tinatanggap na lang yung sinasabi. Kaya yan importansya natin mga content creators. We have to enlighten them. We have to show them the right path. Yung ilaw, kasi dito dinadarken yung mga katotohanan. At akala mo totoo kasi minsan gumagamit pa yung ibang mga supporter ng mananagot kayo sa Diyos. No? Ay may karma yan. Feeling talaga nila na sa tama. No, sasabihin nga ng iba wala namang napatunayan dyan sa mga kalye survey, wala raw ebidensya. FYI, no, para dun sa nagsasagot na hindi nag-iisip, basta sumasagot lang. May ebidensya po. No? Yung mga na-bribe,
yung mga documents, yung mga witnesses, yung mga sinabmit dyan, yung sa COA na binapanagot siya, balik niya yung 72 million, at kung ano-ano pa, yung joint account nila na nakuha na ebidensya dyan sa bank account na joint account sila ng tatay niya, yun ay mga ebidensya para maintindihan nyo ha, na hindi kayo sagot na sagot kapag ini-interview kayo, wala yan, napagkakalatang hindi kayo nag-iisip. Yun ay ebidensya. Kailangan lang patunayan ni Sara Duterte na yung mga ebidensyang yun ay kung totoo o hindi. Kaya haharap siya sa impeachment. Hindi magpa-file siya ng ad cotelem na gusto niyang ibasura at sasabihin niyang walang jurisdiction ng Kongreso o Senado at gusto niyang ipahawak sa Supreme Court. Hindi ganun. Ang gusto ng taong bayan, sagutin mo. Huwag ka nang magbalak tumakbo kung hindi ka pa malinis. Dapat ayusin mo muna yan. So yun, sinasabi nitong si Defensor na ang dami raw anomalya at pinakamalaki. Parang gano'n ang sabi niya, no? Eh, hindi nakalimutan niya sa time nga ni Defensor, ni Arroyo, na siya ay humawak. Way back 2004, siya ang chairman ng Housing sa Development. Siya ang secretary ng Department of Environment, Natural Resources. 2004 to 2006. Naging official campaign spokesperson siya ni Arroyo, 2004. And then naging Malacanang Chief of Staff siya, February 2006 to 2007. No, ito yung time na na-survive ni Arroyo yung impeachment. No, at malaking role niya rito dahil siya ngayon sinasabing attack dog, no? Na tagapagpaliwanag, taga-kontra, at yung naging head na IA3 task force din ito, inappoint siya, no? At naging chairman din siya ng Philippine National Railways. At yung mga involvement controversies niya during the years na tinagurian nga siyang loyalist at attack dog ng Arroyo administration. Itong Jose Pidal na ang binasabi nga rito ni Senator Lacson na ito ay si First Gentleman Mike Arroyo, na later on inadmit nitong si Miggy Arroyo na kanya raw yung account na itong mga nababanggit nitong Eugenio Udong Mahusay Jr. Na prevent na mag-testify yung First Gentleman at saka itong si Miguel Arroyo at itong mga ZBT, NBN dyan, dito sa sinasabing perjury case against dito sa whistleblower na si John Lusada. At marami pa, itong Hello Garci na kilalang nga, na itong COMELEC issue yan, na parang election fraud ito. Ayan yung mga bagay na yan na sinasabi niya na malaki raw, ito raw yung first time na nakita niya. Sila raw, kinukuha niya pa yung pagkaka-agree nitong si JB Ejercito, kung kinakamali, kung ito si JB na senador, So yun mga ka-wonder, kaya natatawa kami dito kay Mike Arroyo na ang ingay-ingay wala naman siyang may pakitang ebidensya. Unlike dito sa mga ebidensya na sinasabing malaki raw na itong 805 na kwentong kotsero, ni wala ngang talagang ebidensya dahil ito'y nananatiling aligasyon, paninira, destabilization para maalis yung totoong focus sa pag-aakusa dito sa talagang dapat suriin at ipakulong at panagutin sa taong bayan. Itong ginagamit niya affidavit itong 18 Marines na ang role niya diyan nag-facilitate siya dito sa grupo, logistics, halimbawa. At dininay niya raw yung pag-involve niya diyan sa pag-prepare ng affidavit. So itong sinasabi niya, evidence walang public verification, Ito ito ba smoking guns? Smoking guns, ibig sabihin, huling-huli na talagang sa ebidensya, umuusok pa yung baril nung tao. Ibig sabihin, talagang ebidensya na nagpaputok ito at may tinira ito. So yung mga yan, mga kontrobersya lang yan. Na bakit nag-submit sila ng impeachment pero hindi nga ito sufficient in substance, binasura lang. So they have to wait another year para ito ay magsampa ulit. Ewan ko ano naman mga gimmick nila dyan. So yan yung mga ka-wonder, destabilization plot lang ito kung matitignan natin. At tignan natin yung sinasabi ritong sa time ni Arroyo na siya ay malaking part dito, Ano sinasabi niyang first time, iyon ay isang inaccurate. Ibig sabihin, hindi totoo na pinakamalaki yun. Ano yung pinakamalaki? Itong sa time ni Arroyo na sinasabi nating NBN ZTE broadband. Magkano yan? Yan ay $329 million. Na i-convert mo nga yan is nasa 19 billion yan mga ka-wonder. Yan yung project with China. So ang nangyari diyan, massive allegation talagang, ang nangyari diyan, massive overpricing mga ka-wonder, At high-level bribery involving officials. Kaya kagaya nitong si Jun Lozada na siyang naging whistleblower diyan mga ka-wonder.
na ang nangyari, kinancel yung contract at nag-file dyan sa ombudsman laban dito sa mga officials. Kaya impact niyan, mga ka-wonder, na trigger yung buong bansa, nationwide, nagalit at nagkaroon ng protesta. Dahil ito ay ang kinoconsider na flagship corruption scandal during Arroyo era. Ang laki niyan. Flagship, ibig sabihin, malalakihang proyekto yan. Ano ba, yung fertilizer fund scam na 728 million na dapat para sa magsasaka. Sa panahon ni BBM, tinulungan niya magsasaka. Pinalaya niya sa utang. But during this time, ginamit yung pera sa pangangampanya during 2004. At yan ay siningaw ng whistleblower na walang iba na siyang nagrereklamo din ngayon dahil kinasuhan ng planter na si Luis Singson, Chavit Singson. Ang nangyari dyan, multiple graft cases ang ifinail sa kanya. Dito makikita mga ka-wonder yung systemic misuse ng public funds for politics. Imbis na pondo para sa publiko, ginagamit sa politika, sa campaign. Ano pa yung Hello Garci na sinasabi nating electoral fraud. Ito nga ang pakikipag-usap niya, yung phone patch, na usapan nila ni Garciliano. Ito yung manipulation ng election result 2004. Ito ay nagkaroon ng massive protest. Call for resignation and impeachment. Ang sinabi niya lang dyan, I'm so sorry. Nariniaksyonan nga ng iba-ibang leader na dapat hindi na siya dapat nagpatuloy dahil that is a character, a form of disgrace na nandaya. No? Na itong although ito ay hindi financial scam per se, pero ito ay major corruption ng democratic process. Sino pa yung Jose Pidal na sinabi nga ni Senator Lacson na yan nga is si first gentleman. No? Ano pa? Yung North Rail Project anomalies with China. Ano na naman? Kupit, overpricing, and then lack of transparency. Ano nangyari? Na-stalled. And then later scrapped. Nawala yung proyekto. Ano pa? Euro General Scandals. Itong mga police officials nag-travel sa Russia na mayroong dinadalang mga large amounts of money, undeclared cash sa euro. Ito yung nag-raise ng concern dyan sa money laundering bribery funds. Yan yung mga iskandalo at corruption sa panahon ni Arroyo na kung saan itong si Mike Defensor ay kabinete niya. At may mga posisyong hinawakan during that era, 9 years. Ano pa? Itong PhilHealth and other government fund issues. Yung mga various allegations na misuse of government funds. Irregular disbursement. Ang dami mga ka-wonder. No, itong plunder niya sa PCSO na ipinail kay Arroyo. Itong misuse of Philippine Charity Sweepstakes Office funds. No, na na-dismiss nga nitong Supreme Court way back 2016. At sino nakaupo niyan? Siyempre, si Digong that time. Dahil wala raw sufficient evidence. So, inaresto siya, na-detain siya, alam natin, for 10 years. Sa under na yan ni Aquino, na pinakulong siya, pinadetain siya, naglagay pa siya rito ng suporta sa leeg at wheelchair. But ultimately, na-acquit din. Ano pa yung electoral sabotage nga, itong kay Garci at kung ano-ano pa. Kaya yung sinasabi nitong si Defensor na first time, isang malaking kalokohan na ikwento niya nga sa Pagong. Kahit Pagong nga, tatawa pag sinabi niya. Talaga? Bakit dun si Arroyo sasabihin pa siguro sa kanya ng Pagong? Kaya nakakatawa. Itong sinasabi niya, kinikriticize lang talaga ang ating gobyerno, si PBBM. No? At compare dun sa controversy na scale and number of controversies during Arroyo years na siya ay may malaking partisipasyon at posisyon that time. So yun mga ka-wonder, yung sinasabi niya na nakakatawa, again, isa itong kalokohan. So yan, sana tumahimik na kasi masakit sa tenga yan si Mike Defensor, kaya ingay dyan. No? Ang ginagawa na lang, trial by publicity, kinakausap na lang yung publiko para maging hati, para maguluhan at i-persuade sila. The next time, iboto itong si Sara dahil aayusin. Kasi nga, sinisira nila ngayon ng gobyerno. So yun po, maging matalino tayo sa ating po mga nakikita sa social media kahit sa mainstream. No? At maging mapagmatsyag at depensahan ng bayan. Huwag hayaan hilain tayo ng mga tatanga-tanga at mga bobo na naniniwala lang na may sarili-sarili silang mga saradong opinion. Hanggang dito lang mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin, mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na yung sinasabing si PBBM, ang utak, malaking skandalo, hindi po yan totoo dahil mas malaki yung sa panahon ni Gloria Arroyo na may mga ebidensya. Although yung iba hindi,
pero yung iba may nakitang ebidensya. At please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.